Welcome to the Word of God, Sower International Ministries Incorporated. It is Christ-centered and Holy Spirit-empowered ministry, teaching the Word of God in the power of the Holy Spirit. Our lesson today is theological meaning of crucifixion of Jesus Christ. Why Jesus Christ was crucified on the cross. The theological meaning of the crucifixion is rooted in Jesus' substitutionary atoning sacrifice, which reconciles humanity to God by paying the penalty for sin, satisfying divine justice, and offering salvation. It represents a great exchange where Christ takes human sin and grants righteousness, offering forgiveness, and destroying the power of death. Key theological meanings. Number 1, substitutionary atonement. Jesus died in place of sinners to satisfy divine justice of God. He took the punishment deserved by humanity. According to the Bible in 1 Peter chapter 2 verse 24, He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds you have been healed. And also in 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Summary: we cannot die for ourselves and offer our blood to God, because we are sinful and our blood is stained with sins. Therefore, we are not qualified. Instead, our God, Jesus Christ, took all our sins on the cross so that we might die of our sinful lifestyle and live for righteousness in the eyes of our God. Because the blood of Jesus Christ is sinless, that is what God accepts. Number 2, redemption is God's act of buying back or rescuing humanity from the bondage of sin, death, and evil through the costly sacrifice of Jesus Christ's blood. It represents a spiritual liberation, transforming believers from slaves to sin into adopted children of God, offering forgiveness, freedom from the law of curse, and offering eternal life. The Bible says in Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. Also, the Bible says in Galatians chapter 3 verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written,
Cursed is everyone who is hung on a pole. And also in 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Summary. God, you are so wonderful. God have rescued us humans from the bondage of sin, death, and evil through the costly sacrifice of Jesus Christ's blood. It represents a spiritual liberation to our life, transforming us from slave to sin into adopted children of God, offering forgiveness, freedom from the bondage of sin, and giving us eternal life. Number 3, reconciliation is the restoration of broken harmony, turning enmity into fellowship between God and humanity, and among people, initiated by God through the sacrificial death of Jesus Christ. The Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 19, all this from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sin against them. And he has committed to us the message of reconciliation. The Bible says in Colossians chapter 1 verse 20, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Summary. Through the death of Jesus Christ on the cross, Jesus Christ is restoring our relationship between God and humanity. For us human, we have to confess our sins to Jesus Christ, and by faith accept Jesus Christ as Savior, Lord, and God. Then our God will restore our relationship with us. Continue to grow in Christianity. Continue to grow in Christ by studying the Bible, attending church service, praying to our God, Jesus Christ. Number 4, propitiation, turning away wrath. The act of appeasing or turning away of God's righteous wrath against sin through the sacrificial death of Jesus Christ. It signifies that Jesus Christ took the punishment
deserved by humanity, removing the barrier of divine judgment and enabling reconciliation between God and humanity. The Bible says in 1 John chapter 2 verse 2, He is the atoning sacrifice of our sin, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Also, in Hebrews chapter 2, verse 17, for this reason, He had made like them. For this reason, He had to be made like them, fully human in every way, in order that He might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that He might make atonement for the sins of the people. Also, in Romans chapter 3, verse 25, God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness, because in His forbearance He had left the sin committed beforehand unpunished. Summary: truly, Jesus' death served as the atoning sacrifice that satisfied divine justice, allowing for forgiveness of our sins and for our salvation. The act of appeasing away or turning away of God's righteous wrath against sin through the sacrificial death of Jesus Christ is called propitiation. Number 5, victory over sin and death. By dying and rising, Christ defeated the power of sin, Satan, and death. The Bible says in Matthew chapter 28, verse 5 and 6, the angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He is risen, just as He said. Come and see the place where He lay." Also in Colossians chapter 2, verse 15, and having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Also in 1 Corinthians chapter 15, verse 55 to 57, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is in the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. The Bible says also in Hebrews chapter 2, verse 14 to 15, since the children have flesh and blood, He too shared
in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is, the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Summary: Jesus Christ had victory over sin on the cross. Jesus Christ defeated the sting of death through his resurrection from death. Jesus Christ conquered the devil. Our God, Jesus Christ, is Almighty, the all-powerful God. Number 6, demonstration of God's love. The crucifixion of Jesus Christ is the supreme demonstration of God's love, with Jesus willingly submitting to this death to save humanity. The Bible says in John chapter 3 verse 16 to 17, "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him." Summary: truly, our God loves us so much that he gave his one and only Son to us. Jesus came into this world to save us from our sinful life. At present, what is left for us to do to be forgiven of our sins? The Bible says in 1 John 1:9, "If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness." We must confess our sins to Jesus Christ so that our sins will be forgiven and cleanse us and purify us from all unrighteousness. Also, the Bible says in Acts chapter 4 verse 12, "Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved." No one can save us except Jesus Christ. Also, the Bible says in Romans chapter 10, verse 9 and 10, "If you declare with your mouth Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved." Let us pray. Please follow me. Jesus, I present myself at this moment as a sinner. I recognize that I am a sinner. I have sinned against you, Jesus. I
truly repent for all my sins that I have committed against you, Jesus, beginning from my young life until now. I am sorry for my iniquities, my wickedness, my immoral nature, my unfair behavior, my evil thoughts, my pride. I have lied many times, my transgressions against your divine law. O God, have mercy on me and forgive all my sins. Clean me, purify me inside, O God. By faith, I accept you, Jesus Christ, as my Savior, Lord, and God. I believe that you died for my sins on the cross, that you were buried and rose again to life on the third day according to the scriptures. Jesus, thank you for rescuing me from the bondage of sins, death, and evil through the costly sacrifice of your blood. Jesus, thank you for you are the perfect Lamb of God who takes away my sins. Thank you for forgiving my sins. Thank you for purifying me from all unrighteousness. Jesus, I love you. From now on, lead my life to holiness and righteousness. Guide me and protect me from sinning against you, Jesus. I thank you, Jesus Christ, for your grace, love, and mercy on me. Amen. Sa Tagalog, theological na kahulugan ng pagpapako sa cross ni Jesus Christ. Bakit ipinako si Jesus Christ sa cross? Ang teolohikong kahulugan ng pagpapako sa cross ay nag-ugat sa pagpapalit, nagbabayad salang sakripisyo ni Jesus na ipinagkasundo ang sangkatauhan sa Diyos sa pamagitan ng pagbabayad ng multa para sa kasalanan. Pagbibigay kasiyahan sa banal na hustisya at pag-aalay ng kaligtasan. Ito ay kumakatawan sa isang great exchange kung saan kinuha ni Kristo ang kasalanan ng tao at nagkaloob ng katuwiran, nag-aalok ng kapatawaran at sinisira ang kapangyarihan ng kamatayan. Mga pangunahing kahulugan sa teolohiya. Number 1, substitutionary sa pagbabayad sala, atonement. Si Jesus ay namatay sa lugar ng mga makasalanan upang bigyan kasiyahan ang banal na katarungan ng Diyos. Tinanggap niya ang parusang nararapat sa sangkatauhan. Sinasabi ito sa 1 Peter chapter 2 verse 24.
Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Sinasabi rin ito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa kanya'y tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Summary: hindi tayo maaaring mamamatay para sa ating sarili at mag-alay ang ating dugo sa Diyos, dahil tayo ay makasalanan at ang ating dugo ay nabahiran ng mga kasalanan. Sa makatuwid, hindi tayo kwalipikado. Sa halip, kinuha ng ating Diyos na si Jesus Christ ang lahat ng ating mga kasalanan sa cross, upang tayo ay mamatay sa ating makasalanang pamumuhay at mabuhay para sa katuwiran sa mata ng ating Diyos. Dahil ang dugo ni Jesus Christ ay walang kasalanan, iyon ang tinatanggap ng Diyos. Number 2, pagtubos, redemption, ay ang pagkilos ng Diyos sa pagbili o pagliligtas sa sangkatauhan mula sa pagkakaalipin sa kasalanan, kamatayan at kasamaan sa pamagitan ng mamahaling sakripisyo ng dugo ni Jesus Christ. Ito ay kumakatawan sa isang spiritual na pagpapalaya na binabago ang mga mananampalataya mula sa mga alipin tungo sa kasalanan, tungo sa mga inampon ng Diyos. Nag-aalok ang kapatawaran, kalayaan mula sa batas ng sumpa, at nag-aalok ng buhay na walang hanggang. Sinasabi ito sa Ephesians chapter 1 verse 7. Sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Sinasabi rin ito sa Galatians chapter 3 verse 13. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y maging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sinasabi rin ito sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Nalalaman ninyo kayo'y tinubos mula sa iyong walang kabuhulang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa iyong mga ninuno, hindi ng mga bagay sa nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo.
gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Summary. Diyos ko, kahanga-hanga mo. Iniligtas tayo ng Diyos ng mga tao mula sa pagkaalipin sa kasalanan, kamatayan, at kasamaan sa pamamagitan ng mamahaling sakripisyo ng dugo ni Jesus Christ. Ito ay kumakatawan sa isang spiritual na pagpapalaya sa ating buhay na binago tayo mula sa mga alipin tungo sa kasalanan, tungo sa mga ampon ng Diyos, nag-alok ng kapatawaran, kalayaan, at pagkaalipin sa kasalanan at nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggang. Number 3, pagkakasundo ay ang pagpapanumbalik ng nasirang pagkakasundo na ginagawang pag-aaway sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan at sa pagitan ng mga tao na pinasimulaan ng Diyos sa pamagitan ng sakripisyong kamatayan ni Jesus Christ. Sinasabi ito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 19. Lahat ng ito ay mula sa Diyos, na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagsundo. Sinasabi rin ito sa Colossians chapter 1 verse 20. At sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ang Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit na ginagawa ang kapayapaan sa pamagitan ng dugo ng kanyang krus. Summary. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan ni Jesus Christ sa cross, ibinibalik ni Jesus Christ ang ating relasyon sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan. Para sa ating mga tao, kailangan natin aminin ang ating mga kasalanan kay Jesus Christ at sa pamagitan ng pananampalataya ay tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas, Panginoon at Diyos. Pagkatapos ay ibabalik ang ating Diyos ang ating relasyon sa atin. Patuloy na lumago kay Kristo sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, pagdalo sa paglilingkod sa simbahan, pagdarasal sa ating Diyos na si Jesus Christ. Number 4,
pagpapalubag loob, pagtatalikod sa puot, ang pagkilos ng pagpapatahimik o pagtalikod sa matuwid na galit ng Diyos laban sa kasalanan sa pamagitan ng sakripisyo, kamatayan ni Jesus Christ. Ito ay nagpapahiwatig na si Jesus Christ ay tumanggap ng kaparasuhan sa nararapat sa sangkatauhan, na inalis ang hadlang ng banal na paghatol at nagbibigay daan sa pagkakasundo sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan. Sinasabi ito sa 1 John chapter 2 verse 2. Siya ay kabayaran para sa atin mga kasalanan, at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Sinasabi rin ito sa Hebrews chapter 2 verse 17, kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay, upang siya ay maging maaawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Sinasabi rin ito sa Romans chapter 3 verse 25, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pagtubos sa pamagitan ng kanyang dugo, na mabisa sa pamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanan na gawa sa nakaraan. Summary. Tunay, ang kamatayan ni Jesus ay nagsilbing nagbabayad salang sakripisyo na nagbigay kasiyahan sa katarungan ng Diyos, na nagpapahintulot sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at para sa ating kaligtasan. Ang pagkilos ng pagpapatahimik o pagtalikod sa matuwid na galit ng Diyos laban sa kasalanan sa pamagitan ng sakripisyong kamatayan ni Jesus Christ ay tinatawag na pagpapalubag loob, propitiation. Number 5. Tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Sa pamamagitan ng pagkamatay at pagbangon, natalo ni Kristo ang kapangyarihan ng kasalanan, ni Satanas at ng kamatayan. Sinasabi ito sa Matthew chapter 28 verse 5 and 6. Ngunit sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong matakot,
sapagkat nalalaman kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito sapagkat siya'y binuhay tulad ng sinabi niya. Halik kayo, tingnan ninyo ang dakong hinihigaan niya. Sinasabi rin ito sa Colossians chapter 2 verse 15. Inalisan niya ang sandata ng mga pinuno at ang mga may kapangyarihan at siya'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamagitan nito. Sinasabi rin ito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 55 to 57. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus Christ. Sinasabi rin ito sa Hebrews chapter 2 verse 14 to 15. Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya'y man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamagitan ng kamatayan ang kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkakalitin. Summary. Si Jesus Christ ay may tagumpay laban sa kasalanan sa cross. Tinalo ni Jesus Christ ang tibo ng kamatayan sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay mula sa kamatayan. Nilupig ni Jesus Christ ang diablo. Ang ating Diyos na si Jesus Christ ay makapangyarihan, ang makapangyarihang Diyos. Number 6. Pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Ang pagpapako kay Jesus Christ sa cross ay ang pinakamataas na pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Kung saan si Jesus ay kusang loob na sumuko sa kamatayan, ito upang iligtas ng sangkatauhan. Sinasabi ito sa John chapter 3 verse 16 to 17. Sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinuman sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamagitan niya. Summary.
tunay na mahal tayo ng Diyos. Kaya ibinigay niya sa atin ang kanyang kaisang-isang anak. Si Jesus ay naparito sa mundong ito upang iligtas tayo sa ating makasalanang buhay. Ano ang gagawin ko ngayon para mapatawad ang aking mga kasalanan? Sinasabi ng Biblia sa 1 John 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuhan. Dapat natin ipagtapat ang ating mga kasalanan kay Jesus Christ upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad at malinis tayo o linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Sinasabi rin ito sa Acts chapter 4 verse 12, walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Walang makapagliligtas sa ating mga kasalanan maliban kay Jesus Christ. Sinasabi rin ito sa Romans chapter 10 verse 9 and 10. Sapagkat kung ipahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus Christ na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maligtas ka. Verse 10, sapagkat sa puso ang tayo'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap, at sa pamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Let us pray. Manalangin tayo. Susunod po kayo sa akin. Jesus, ipinakikita ko ang aking sarili na sandaling ito bilang isang makasalanan. Kinikilala ko na ako ay isang makasalanan. Nagkasala ako sa iyo, Jesus. Ako ay tunay na nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan na aking nagawa laban sa iyo, Jesus, simula sa aking kabataan hanggang ngayon. Ikinalulungkot ko ang aking mga kasamaan, ang aking immoral na kalikasan, ang aking hindi patas na pag-uugali, ang aking masasamang pag-iisip, ang aking pagmamataas. Ako ay nagsinungaling ng maraming beses. Ang aking mga pagsalangsang laban sa iyong banal na batas. O Diyos, maawa ka sa akin at patawarin mo ang lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo ako, dalisayin mo ako sa kaibuturan, O Diyos. Sa pamagitan ng pananampalataya, tinatanggap kita, Jesus Christ, bilang aking tagapagligtas, Panginoon at Diyos.
Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan sa krus, na ikaw ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Jesus, salamat sa pagligtas mo sa akin mula sa pagkakaalipin sa kasalanan, kamatayan, at kasamaan sa pamagitan ng mahal na sakripisyo ng iyong dugo. Jesus, salamat sa iyo dahil ikaw ang perpektong kordero ng Diyos na nag-aalis ng aking mga kasalanan. Jesus, salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Nagpapasalamat ako sa pagdadalisay mo sa akin mula sa lahat ng kalikuhan. Jesus, mahal kita. Mula ngayon ay akayin mo ako ang aking buhay sa kabanalan at katuwiran. Patnubayan mo ako at protektahan mula sa pagkakasala sa iyo, Jesus. Nagpapasalamat ako sa iyo, Jesus Christ, sa biyaya, pag-ibig at awa mo sa akin. Amen. Let us pray for your healing. Let us claim Isaiah 53:5 and Acts 10:38 for your healing. The Bible says in Isaiah 53:5, "But he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed." And in Acts chapter 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. Father, in the name of your only begotten Son, Jesus, I pray for those who are listening to give them spiritual healing, emotional healing, physical healing. Oraya Shanda Koramakanda. I pray for the restoration of broken relationship with you, Jesus. I pray for the restoration of broken relationship between husband and wife. I pray for the restoration for children and parents. Iyarakaya Shanda Kuramakanda. I pray that you will protect them from any kind of sickness, diseases, and viruses. Lord Jesus, for those who are sick with different kinds of cancer, different kinds of heart diseases, high blood pressure, Jesus, rebuke these different kinds of cancer, different kinds of heart disease, high blood pressure, be healed in Jesus' name. Jesus, give them wisdom, guidance, and direction as a parent to be good example for their children. Jesus, I pray that their children are obedient to you, Jesus Christ, and their parents. Jesus, cover them with your most precious blood. Forgive their sins in Jesus' name. Jesus, bless their families, those who are studying in the elementary, high school,
and universities. Give them wisdom to have good grades. Jesus, Lord, I ask for their guidance that they will be successful in their studies and give them a place of work after they finish in colleges and universities in Jesus' name. Jesus, thank you that you are the same yesterday, today, and forever. Thank you, Jesus, that you heal us today. Thank you, Jesus, for healing us. Amen. This is the end of our study. If you are being touched by the love of Jesus in this teaching, with my permission, you can share this teaching in your Facebook or different forms to your friends and relatives by sending them the YouTube website link to this teaching for the glory of our God, Jesus Christ.